Magandang araw mga mag-aaral! Ako si Binibining Mary Adipunceno, ang inyong gurong tagapagkwento ngayong araw. Kayo ba ay nakagagawa na ng sarili ninyong desisyon? Ngayong araw ay matutunghayan natin kung ano ang naging hatol ng ating mga tauhan sa suliranin na kanilang nasumpungan. Handa na ba kayong makinig? Halina at atin ang pasukin ang mundo ng pabula sa ating akdang pinamagatang Ang Hatol ng Kuneho, isang pabula mula sa bansang Korea, isinalin sa Filipino ni Vilma C. Amba. Noong unang panahon, na ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, ay nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang sa mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo ang tigre. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Tulong! Tulong! Muli niyang isinigaw. Ah! Isang tigre! Sabi ng lalaki habang nakadungang sa hukay. Pakiusap! Tulungan mo akong makalabas dito. Pagmamakaawa ng tigre. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay. Naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali, sandali! Huwag mong isipin yan. Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre. Kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang ka dito, sabi ng lalaki. Kumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at nagpaikot sa lalaki. Sandali! Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali! Sandali! Pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno kung tama bang kainin mo ako. Sige! Ang wika ng tigre. Pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Tanong ng puno. Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na ipinuputol ninyo. At isa pa, tao rin ang umukay ng butas na yan. Kaya tigre, huwag ka nang magdalawang isip. Sige na, pawiin mo na ang iyong gutom. Oh, anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakam at ninungusuan ng lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay! Hintay! Pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ang tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Sa ganang akin, walang duda sa kung ano ang dapat na gawin. Dapat mo siyang kainin. Tingnan mo, mula nang kami may silang, naglilingkod na kami sa mga tao.
Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Kaya, huwag mo akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong yan. Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya, humanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang bumubuelo upang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan. Nang biglang dumating ang lumulukso-luksong kuneho. Sandali, tigre! Sandali! Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Walang kwenta. Alam mong ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno at ng baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusumamo ng lalaki. O sige, pero huli na ito. Gutom na ako. Sagot ng tigre. Ano kaya ang magiging pasya ng kuneho? Makaliligtas kaya siya o maggagawa siyang kainin ng walang awang tigre? Tara na at ipagpatuloy na natin ang ating kwento. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Ipinikit ng kuneho ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahabang tenga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Naiintindihan ko ang inyong isinalaysay. Subalit, kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat ay muli tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isalaysay sa akin ang nangyari. Wika ng kuneho. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Pumunta kayo sa mga posisyon niyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos na ang usapan at nang makain na niya ang tao. Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula nang tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ng tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya, naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa. Wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso. At dito nagwawakas ang ating kwento para sa araw na ito. Naibigan niyo ba ang ating kwento? Naging makatwiran ba ang naging hatol ng ating mga tauhan, lalo na ang kuneho? Tandaan natin, bagamat ang pagtulong ay hindi naghihintay ng kapalit, matuto tayong maging mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob. At sa paggawa ng hatol o desisyon sa ating buhay, marapat lamang na atin itong pag-isipang mabuti, pagtimbang-timbangin ang mga sitwasyon, at isipin ang may dudulot nitong epekto para sa iyo at para sa iba. Sabi nga nila, ang pagsisisi ay nasa huli. O paano? Hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na araw muli ng ating pagkukwento.